Linggo, nang maisip kong lumangoy sa malaking swimming pool sa mansyon na ito. Nang magring ang aking telepono. Tumambal ng mabilis ang aking dibdib, nang makita sa screen ang pangalan ni Mom. Napapalunok ko itong sinagot. Mom, anak, uuwi na kami bukas. I miss you so much baby. Inaalagaan ka ba ng husto ng Kuya Apollo mo? Nang inag ang aking mga kamay, muntik ko pang mabitawan ang telepono. Gumapang ang takot sakin, paano kung malaman ni Mommy ang mga ginawa namin ni Apollo? Anak, are you still there? Yes mom, opo, maayos lang ako rito. Sige, I love you baby. Kayo ni Kuya Apollo mo ang susando sa amin sa airport bukas, see you tomorrow anak. Napaupo ako sa kama at napahilamo sa aking mukha. Grabe ang kabang nararamdaman ko. Nawalan ako ng ganang maligo sa pool, akma kong tatanggalin ang aking two-piece swimsuit, nang biglang bumukas ang pintuan. Apollo bakit basta-basta ka nalang pumapasok? Sigaw ko rito. Nakangisi pa nitong pinasadahan ang aking katawan. Bakit ka nakaganyan love? Hindi ko siya sinagot, at naglakad papunta ng closet, para kumuha ng damit, pero agad naman ako nitong niyakap. Magsiswimming ka ba, Tara? Masigla nitong aya. Apollo, itigil na natin ito. Harap ko dito. Anong ititigil natin? Taka nito. Itong ginagawa natin, ang panliligaw mo sakin, bukas uuwi na sila mommy at ang daddy mo. Nakayuko kong wika. Ano, hindi Clara, madiin itong saad. Pero mali, kasi si mom. Walang mali love. Umiling-iling ako. Para sa atin hindi ito mali, pero sa ibang tao lalo na kila mom at Tito Alex. Ano na lang ang sasabihin nila, natatakot akong magalit si mommy sa akin. Hindi mo kailangan matakot, dahil nandito ako. Magagalit sila, pero wala na silang magagawa kung nagmamahalan tayo. Napatigil ako sa kanyang sinabi. Mahal, mahal mo na ako. Natutulala kong tanong. Hindi pa ba halata? Mahal kita Clara nang una palang kita makita sa larawan na yun, lalo akong nagulat sa kanyang sinabing larawan. Anong larawan? Anong sinasabi mo? Sa wallet ni Dad, nandoon ang larawan yun ni Tita. Hindi ko alam pero nang makita palang kita sa larawan na yun, mabilis ang pagtibok ng puso ko. Ibig sabihin ay kilala mo na ako noong una pa lang. Pinakuha ko lahat ng tungkol sayo. Ngiti nito. Agad ko itong pinalo sa dibdib. Kaya ba hinalikan mo ako noon? Tumawa ito. Yes, nakakatuwa ka kasi. Ang tapang-tapang mo sinapak mo pa ako diba, nang gigil tuloy ako sa labi mo. Tawa pa nitong muli. Inirapan ko lang ito. So kaya niligtas mo rin ako noon. Muntik na akong. Hindi ko na naituloy ang aking sinasabi nang makita ko kung paano dumilim ang kanyang paningin. Hindi mo na kailangan ipaalala yan, alam kong na-trauma ka sa nangyari. At niyakap ako nito. Please, ayokong itigil natin ito, hindi mo pa nga ako sinasagot. Sabay pisil sa aking likuran. Ano ba, manya kiss? Sabay buhat nito sakin. Apollo, maliligaw tayo. Hanggang sa makarating kami sa pool ay buhat niya ako. Mabuti na lang wala ang mga katulong, kaya walang nakakita sa amin. Nabaling ang aking tingin kay Apollo, nang magsimula na itong maghubad. Nanlaki ang aking mata nang itira lang nito ang kanyang pangilalim na may tatak pang mamahaling brand. Bakit ka nakaganyan? Hamalakhak naman ito. What? Gusto mo bang lumangoy akong nakapantulog? Seriously love? Haplos pa saking braso. Napapitlag ako nang maramdamang may kung ano. Kaya tinalikuran ko ito at tumalon sa pool. Lumangoy ako hanggang sa dulo. Agad kong inalis ang buhok na nasa aking mukha. Ipinatong ko ang aking siko sa gilid ng pool, habang nasa tubig ang kalahating katawan ko. Ngunit ganon na lang ang gulat ko nang yamakap ang matigas na braso. Hindi naman ako nag-abalang suwayan ito. Apollo, napapikit ako nang halikan nito ang aking balikat, papunta sa aking batok. Nagsisitayuan ang aking mga balahibo. Kailan mo ba ako sasagutin? Pahinto-hinto nitong saad, dahil bawat pagbukas ng kanyang bibig ay kasabay ng pasadahan ng halik ang aking balikat at batok. Napangiti ako nang maisip na biruin ito. Wala akong balak. Pilit kong pinapatatag ang aking boses. What? Bigla nito, kaya napahinto rin sa kanyang ginagawa. Iniharap ako nito, kaya otomatikong sumabit ako sa kanyang balikat. Sinapo niya ang aking likuran, at idiniin sa kanya, pinapadama niya kung gaano iyon kasaya,
lalong nag-iba ang aking pakiramdam. What did you say? Ngumisi ako ng nakakaloko, nakakatuwa tuwing nagsasalubong ang kanyang makakapal na kilay, lalo itong gumagwapo. Naughty girl, ito naman ang ngumisi. Tili ko nang binuhat ako nitong paahon at inupo, kaya ngayon ay tapat na tapat sa kanyang mukha ang aking tiyan. Ano bang ginagawa mo? Gusto ko pang lumangoy. Mamaya na, may gagawin muna ako. Ngisi nito sabay hawak sa akin. Napatukod ang aking mga kamay sa aking likuran. Apollo, saway ko at lumingalinga, kahit alam kong wala ang mga katulong, natatakot pa rin ako, dahil baka biglang may makakita sa amin. Baka may makakita sa atin, pwede naman. Just look at me love. Hinalikan nito ang aking binti paakyat sa aking hita, habang magkahinang ang aming mga tingin. Napakagatlabi naman ako nang humaplos ang kabila niyang kamay sa aking hita papunta sa kung saan. Mommy, masaya kong salubong kay mom. I miss you so much anak. Hinalikan nito ng ilang ulit ang aking pisngi. Apollo kamusta? Tanong ni mom. I'm good tita. At nakipagbeso ito. Lumapit sa akin si Tito Alex. Hi Tito, ngumiti ito at nagsalit-salaitan ang kanyang tingin sa mini Apollo. Mukhang magkasundo na kayo ng aking anak. Inalagaan ka ba niya ng maayos? Napatingin ako kay Apollo, na nakatingin rin pala ito sa akin, habang may nakaukit na ngisi sa kanyang labi. Ah, opo tito. Lumaki ang ngiti nito. Mabuti iyon. Nang makarating sa bahay, ay halos nagmistulang fiesta ang mga pagkain sa mahabang mesa. Maligayang pagbabalik madam, sir. Bati ng mga katulong. Salamat, tugon ni mom. Matapos noon ay dumulog na kami sa hapagkainan. Magkatabi kami ni mom at katapat ko naman si Apollo, na ngayon ay nakangiti sa akin. Naiilang ako dahil baka mapansin iyon nila mommy at Tito Alex. Nakakamiss ang lutong Pinoy, tomorrow ay ako naman ang magluluto ng ating tanghalian, alam kong namiss mo yun anak, ani mom. Opo naman po, nakangiti kong sagot. Ilang sandali nang magsalita si Tito Alex. By the way son, Arulfo and I talked. Tomorrow we will go to their house to talk about your engagement party with Mia Bella. Biglang kumabog ng mabilis ang aking dibdib sa aking narinig. She is a nice girl, gusto ko siya para sa iyo anak. Nabitawan ko ang hawak na tinidor, tulala akong nakatitig kay Apollo, na ngayon ay kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Baby, okay ka lang. Pukaw sa akin ni mom. Maliit akong ngumiti rito at tumango. Pilit kong pinipigilan ang pagbagsak ng aking luha. Hindi nila pwedeng makita iyon. Dad, hindi ako pumayag dyan sa gusto nyo. Madiin na saad nito. Pero napagkasunduan na namin ito ni Arulfo, at gusto ko nang magkaroon ka na ng pamilya, gusto ko na rin magkaroon ng apo. Mom, busog na ako aakyat na po muna ako. Pilit akong kumalma. Sige anak. Maliit akong ngumiti kay Tito, at naglakad na patungo sa aking kwarto. Isinara ko ang pinto at nanghihinang napaupo. Masakit para sa akin na marinig iyon. Bakit hindi man lang sinabi ni Apollo ang planong iyon ni Tito Alex? Nagpatikip ako sa aking mukha at mahinang umiyak. Ilang sandali nang marinig ko ang katok, at pagtawag sa akin ni Apollo. Agad akong tumayo at nilock ang pinto. Pumunta ako sa kama, at nagtalukbong ng kumot. Love, open the door. Hindi ko iyon pinansin. Nang mawala ang pagkatok, ay inakala kong umalis na ito. Tumayo ako para sana magtungo sa banyo, nang biglang bumukas ang pintuan. Bakit ka pumasok rito? Sabay iwas ko ng tingin. Love, hindi ako pumayag sa gusto ni Dad. Sinungaling ka. Siguro, inuto-uto mo lang ako, kunwaring gusto mo ako para ano? Para makuha mo ako ha. Wala na akong pakialam kung may makarinig sa aking pagsigaw. Ano, masaya ka na, nakuha mo na ako. Nabola mo na ako, ang galing mo. Tapos ngayon malalaman kong may fiancé ka na, at malapit ka ng ikasal. Hinawakan nito ang magkabila kong braso. Please, makinig ka muna pwede ba? Kung ano-ano na ang tumatakbo dyan sa isipan mo. Pumiglas ako sa kanya at tinalikuran ito, ngunit masyado itong mabilis, agad niya akong niyakap, at isiniksik ang mukha sa aking leeg. Gusto kong sabihin sa'yo, na totoong mahal kita, na totoo ang panliligaw ko sa'yo, hindi dahil gusto lang kita makuha.
Sinabi ko na sayo nang una pa lamang kita makita, nagustuhan na kita. Iniharap ako nito sa kanya. I love you very much Clara. Hindi ako ang gustong magpakasal. Kinausap ako noong nakaraan ni Dad, sinabi niyang nagkausap sila ni Arulfo, tatay ni Mia Bella. Wala akong alam sa kanilang pinag-usapan, hindi ko na rin nasabi sayo, dahil hindi naman yun importante. Malakas ko itong tinulak. Anong hindi importante, kailangan nyo ngang pag-usapan ang engagement party nyo ni Mia Bella. Kailangan na natin itong itigil Apollo, kahit pa gusto natin ang isa't isa, ay walang tatanggap sa atin. Huwag mong sabihin yan, ayokong maririnig ko pa sa iyo yan, dahil parusa ang makukuha mo sakin. I'll talk to Dad. Matapos noon ay hinalikan ako nito sa labi, bago ito umalis. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Hindi ako susunod sa gusto mo Dad, walang engagement party na magaganap. Madiing saad ni Apollo habang may matalim na tingin sa kanyang ama. Why? Hindi ba nasabi ko na sayo ito, pero wala kang tugon, kaya alam kong ayos lang sayo. Hindi ako sumagot, ibig sabihin ay hindi ako pumapayag. Matalik kong kaibigan si Arulfo, marami na itong nagawa para sa akin noon, kaya nang hilingin niya sa akin na ikaw ang gustong mapang-asawa ng kanyang anak ay agad akong pumayag. Wala ka namang girlfriend, at dati mo nang nakarelasyon si Mia Bella, bakit hindi nyo ituloy ang naudlot nyong pagmamahalan anak? What are you saying Dad? Lalong nadagdagan ang inis ni Apollo, nang sabihin ng kanyang ama na nakarelasyon nito noon si Mia Bella, kahit wala naman iyong katotohanan. Umayos ka ng pagsagot sakin, baka nakakalimutan mo ama mo ako. At yang pagpasok po sa school ay tigil-tigilan mo na, akala mo ba ay hindi ko nalalaman ang mga ginagawa mo, pati si Mr. Miranda ay ilang beses mo nang hindi sinipot. May minamahal na ako Dad, and she is the one I want to marry. Napatigil si Alex, habang nakatitig sa kanyang anak. Who is she? Bakit hindi mo dalhin dito at ipakilala sakin? Pero kung wala kang maipapakilala sa akin, ay huwag mo nang kontrahin ang gusto ko. Mabait si Mia Bella, siya ang gusto kong mapang-asawa mo. Hindi na nakapagsalita pa si Apollo. Nang pumasok na sa kwarto ang kanyang ama.